Nang malaman ni Amina ang napakalungkot na balita, siya ay hinimatay. Lalo siyang humina at halos ay hindi na nakakabangon sa higaan. Gayon na lamang ang pag-alala ni Baraka, kaya lalo niya itong inalagaan. Si Amina noon ay nagdadalang tao na. Tanging si Baraka ang nakatutuwang at nang dumating ang sandali ng panganganak nito, si Baraka pa rin ang nasa tabi ni Amina. Nagsilang si Amina na isang malusog na sanggol na lalaki at ito ay kanyang pinangalanang Muhammad. Noon nasaksihan ng mga taga-Makkah ang kakaibang tao na mula sa kalangitan. Iyon ang gabi ng kapanganakan ng batang si Muhammad. Nang isilang ang sanggol na si Muhammad, si Baraka ang siyang nag-alaga sa kanya. Dumating si Abdullah Muttalib at dinala ang sanggol sa Kaaba at nagdiwang ang mga taga-Makkah. Si Baraka ay nanatili sa tahanan ni Amina habang ang batang si Muhammad ay pinadala kay Halima at ito ang siyang nagpasuso sa sanggol. Ganoon ang kaugalian noon sa Arabia. Kapag ang isang ina ay walang kakayahan na pasusuhin ang kanyang sanggol, ito ay ipinagkakatiwala sa isang ina na may kakayahan na busugin ng bata ng gatas. Makalipas ang 5 taon, si Muhammad ay ibinalik sa kanyang tunay na ina, kay Amina. Ang bata ay bumalik sa piling ng kanyang pamilya at labis ang naging kasiyahan ng mga taga-Makkah. Labis-labis ang katuwaan ng kanyang inang si Amina. Gayon din, si Baraka dahil kinasabihan nito ang pagbabalik ng batang si Muhammad sa Makkah. Nang si Muhammad ay sumapit ng 6 na taon, nagpasya si Amina na dalawin ang libingan ng yumaong si Abdullah sa Yathrib. Sinikap niyang pigilin nina Abdul Muttalib at Baraka, pero desidido si Amina na maglakbay. Kaya isang umaga, sina Amina at Baraka kasama ang 6 na taong si Muhammad sakay ng malaking kamelyo. Sila ay kasama ng trading caravan na papunta ng Syria. Upang huwag malungkot ang anak, hindi sinabi ni Amina na kanilang dadalawin ang puntod ng ama nito. Si Baraka naman ay alagang-alaga nito ang bata. At sa mga bisig nito, nakatutulog ang batang si Muhammad. 10 araw ang naging paglalakbay patungo sa Yathrib. Pagdating nila sa pook na yon, ang batang si Muhammad ay naiwan muna sa kanyang mga tiyuhin habang si Amina ay nasa libingan ng asawa. Mga tagapakinig po natin, iiwan ko po muna ang sandaling ito at ipagpapatuloy natin po ang pagtatalakay sa kasaysayan ni Baraka sa susunod pong Huwebes. Alhamdulillah. Maraming salamat, Sister Fatima, brothers and sisters in Islam at mga kaibigan. Inyo pong masusubaybayan ang karugtong ng segment na yan na binigay sa atin ni Sister Fatima. Napakaganda po ng kasaysayan na yan at malalaman ninyo kung ano ang naging karugtong ng kwento ng buhay ni Baraka at ang naging kaugnayan niya sa mahal na Propeta Muhammad, peace be upon him. Ngayon po, nais namin magpasalamat sa mga taga-subaybay ng ating programa. Special thanks to Conveying Islamic Message Society in Alexandria, Egypt. Our thanks to their free distribution of Islamic books in English and Tagalog. You may reach Conveying Islamic Message Society sa kanilang website sa internet sa www.sims.org or kaya sa www.islamic-invitation.com or else contact the cell phone number
0922-604-4233. Inuulit ko po, 0922-604-4233. Para po yan sa mga nais ninyong mga libro, Islamic books in English and Tagalog. Gayon din po, maraming salamat sa mga kapatid natin na nakapakinig sa ngayon. At tulad po ng dati, ang Women in Islam ay hatid sa inyo ng Liho Billah Islamic Media Foundation in cooperation with MBPI Bonsai Master of the Philippines. Sister Aisha, siguro nais mo ng yung pamamaalam. Okay? So, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brothers and sisters po natin, mga kaibigan, mga kababayan. Kung gusto niyo pong magbigay po ng mga comments, suggestions, or questions po sa programa po natin, you can text us at 0918-526-3424. Again, 0918-526-3424. At you can also email us at islamradio@yahoo.com. islamradio@yahoo.com. Pwede po niyong mapakinggan ang programa po natin at islamradio.mypodcast.com. And you can also watch our videos at www.youtube.com/islamradioph. This is Aisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng mga nakinig ngayong gabi. Alhamdulillah po. Sa mga taga-Kogyo, taga-Pasig, Maharlika, sa Cavite, at kung saan-saan pa po. Mga brothers and sisters, inshallah, magkikita na naman po tayo sa susunod na Webes. Ganito pong oras, 8 to 9 p.m. Alhamdulillah po, alaikumussalam sa inyong lahat. Sa mga brothers and sisters and mga kaibigan po natin, sorry po, hindi po natin mababasa ang mga text messages niyo po for this episode. Next week po, inshallah, mababasa po natin mga text messages niyo. So, keep on texting po. Assalamualaikum. Nais din po namin kayo imbitahin na makinig sa The Message in Tagalog tuwing Miyerkules ng gabi, 7 to 8 in the evening. Ang inyo pong mapapakinggan doon ay si Brother Radlam Muhammad. Kaya 7 to 8 po yan tuwing Miyerkules. Tulad po ng dati, kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga mahal naming mga kapatid sa Islam. Ganon din sa aming mga tagapakinig dito sa Women in Islam. Thank you very much. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.